Ang langgam at ang tipaklong. Sa isang malawak at luntiang kaparangan, masiglang nagtutulungan ang mga langgam sa kanilang paghahanda para sa tag-ulan. Hindi pa man dumarating ang masungit na panahon, abala na silang nagdadala ng mga butil, dahon at kung ano-anong pagkain ng kanilang magtatagpuan. Tahimik ngunit masigla ang kanilang hanay. Tila ba isang maayos na hukbong kumikilos ng sabay-sabay. Habang naglalakad ang isa sa mga langgam, nadaanan niya ang tipaklong. Masaya itong tumatalon, kumakanta at tinatamasa ang init ng araw. Wala itong anumang alalahanin, para bang ang bawat sandali ay isang handaan. Aba, langgam! Masayang bati ng tipaklong. Bakit ba napakaseryoso mo? Halika't magsaya muna tayo. Ang araw ay maliwanag at ang simoy ng hangin ay napakaganda. Umiling ang langgam at magalang natugon niya. Kaibigan, hindi kami maaring huminto. Papalapit na ang tag-ulan at kung hindi kami magsisikap ngayon, tiyak na magugutom kaming lahat. Tumawa ang tipaklong at sinabi, Ay naku, napakaaga para isipin ang ulan. May oras pa magpahinga at mag-enjoy. Nagpatuloy ang tipaklong sa kanyang pag-awit. Samantalang mga langgam ay nagpatuloy sa kanilang masining paggawa araw-araw. Dumaan ang mga linggo, mabilis na nag-iba ang panahon. Ang dating maaraw na kalangitan ay napalitan ng makulimlim at mabigat na ulap. Pagsapit ng tag-ulan. Bumuhos ang malakas na ulan sa kaparangan. Ang mga damoy yumuko sa bigat ng tubig at ang lupa ay naging maputik at madulas. Sa kanyang munting sulok sa ilalim ng dahon, nanginginig ang tipaklong. Wala siyang pagkain, wala siyang masisilungan na matibay, at hindi niya kayang lumabas dahil sa lakas ng ulan. Ang dating masaya niyang pag-awit ay napalitan ng pag-aalala. Kung sana'y nakinig ako, mahina niyang bulong. Sa kabila ng hiya, tinungo niya ang lungga ng mga langgam. Kumatok siya ng maharahan. Tumigil ang mga langgam at kinilala siya. Ako po ito, ang tipaklong, mahinang niyang sabi. Wala po akong naipon. Pwede po bang makahingi ng kaunting pagkain? Nagtinginan ang mga langgam. Pinuno nila ang lumapit at mabait na nagsabi, Kaibigan, papapasukin ka namin. Hindi namin hahayaang magutom ka. Ngunit naway maging paalala ito. Ang kasipagan ngayon ay kapayapaan bukas. Napaluha ang tipaklong sa kanilang kabaitan. Nang gabing iyon, nakasilong siya sa loob ng lungga at natutunan niyang hindi lahat ng magaan at masaya ay pagmatagalan. Minsan, kailangan ding magsikap para maging handa sa anumang darating. Ang aral sa kwentong ito ay ang kasipagan ay paghahanda ay mahalaga upang hindi masadlak sa kahirapan kapag dumating ang mga panahong puno ng pagsubok. At doon nagtatapos ang aking